Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker, sineseryoso at tinuturing daw ng palasyo bilang active threat. Pero paglilinaw ni Duterte, hindi raw siya nagbitaw ng banta. Nakatutok si Jonathan Andal. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte, itinuturing daw ng Malacanang na active threat. Kaya idinulog nila ito sa Presidential Security Command para sa agarang aksyon. Ayon sa palasyo, anumang banta sa buhay ng Pangulo, lalo na kung ito'y klarong isinapubliko, dapat laging sineseryoso. Paglilinaw ng bise sa isang press conference, hindi banta sa Pangulo, unang ginang at speaker ang kanyang pahayag. Hindi naman ata mahina yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay ako, ibig sabihin, in the first place, meron ng threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. It's the same as itapon ang bangkay sa West Philippine Sea, which was talking about doing it is not actionable. Dating sinabi ni VP, dahil sa panggigipit sa kanya, ipapahukay niya ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Nagbitaw ng salita ang bise laban sa Pangulo matapos ang utos na ilipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez sa Women's Correctional mula sa House Detention Facility. Pero dahil sa sakit, dinala si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center at saka inilipat sa St. Luke's. Kalaunay iniutos ng Kamara na ibalik si Lopez sa veterans. Natatakot daw kasi siyang malipat sa koreksyonal base raw sa transfer order na ipinakita sa kanya. Pero ipinaliwanag sa kanya ni CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III, dadalhin siya sa government hospital batay sa bitbit nilang transfer order. Ilang minuto pinaliwanagan si Lopez bago ito nakumbinse na lumabas ng ospital at sumakay sa van ng bise. Alas 12:30 tanghali na ngayon, na-serve na ng CIDG yung transfer of medical facility for Attorney Zulaika Lopez na nilabas ng House of Representatives. Mula rito sa St. Luke's, sasakay siya rito sa van na ito at dadalhin siya sa Veterans Memorial Medical Center. Sabi ng komite na bumubusisi ng OVP at DepEd funds ni VP Sara, inalis nila sa Batasan Complex si Lopez dahil sa issue ng seguridad. Nag-special meeting pa raw kagabi via Zoom ang buong komite para desisyonan ang paglipat kay Lopez sa koreksyonal. Doon po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na rin po ng ating Vice President. Kaya nga po napag-desisyonan po ng mga miyembro ay ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na ma-secure nang sa ganun po ay maging maayos. Ito po kasing sitwasyon is emergency situation dahil security risk na po ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi naman po natin po pwedeng antayin pa na mag-Lunes. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.